Mga kabombo, narito ang ating special feature sa araw na ito. Tuwing ikatlong linggo ng Hunyo, ipinagdiriwang sa iba't ibang bansa tulad sa Pilipinas ang Father's Day o ang Araw ng mga Ama. Ngunit, ano nga ba ang pinagmulan ng okasyon na ito? Nagsimula ang Father's Day sa pamamagitan ng pagkilala kay Sonora Smart Dude, isang babaeng pinalaki ng single father at Civil War veteran niyang ama na si William Jackson Smart. Ipinanganak si Sonora taong 1882 sa Spokane, Washington, United States. Isa siya sa 14 na anak ng Civil War veteran na si William. 2 beses umanong nabalo si William, kaya't mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang mga anak. Dahil dito, labis ang pagmamahala ni Sonora sa kanyang ama na gagawin umano ang lahat para sa kanila na mga anak niya. Ayon pa sa ulat, taong 1909 nang dumalo si Sonora sa isang Mother's Day service sa kanilang simbahan. Sa kanyang pagdalo sa nasabing Mother's Day service ay naisip daw ni Sonora na kung may araw ng pagkilala para sa mga ina, bakit wala ang para sa mga ama? Noong 1910, naglahad si Sonora ng petisyon sa Spokane Ministerial Alliance para kilalanin ang katapangan at debosyon ng lahat ng mga ama tuwing June 5. Ang kaarawan ng kanyang amang si William, nagustuhan naman daw ng local clergy ang ideya ng isang special na Father's Day service. Ngunit ginawa mo ng selebrasyon noong June 19, ang ikatlong linggo ng Hunyo. Sa naturang unang Father's Day noong 1910, ang naging seremonya ng simbahan sa buong Spokane ay inialay umano sa mga ama. Naglabas din ng proklamasyon ng kanilang alkalde at gobernador ng Washington hinggil sa pagdiriwang at doon na rin umano naisip ni Sonora na ipaglaban ang Father's Day para maging national holiday. Makalipas ang mga taon, nagsimula na rin umanong suportahan ng kanilang mga kongresista ang petisyon ni Sonora hanggang noong 1916 nagdiwang si Pangulong Woodrow Wilson ng Father's Day sa Spokane nang bumisita siya sa Washington. Ang naturang pagdiriwang umano ang isa sa mga huling naranasan ng ama ni Sonora dahil namatay ito noong taong 1919. Bukod sa pagiging recognized founder umano ng Father's Day, si Sonora rin ay isang magaling na artista, makata, may akda ng mga librong pambata, funeral home director at founding member ng halos lahat ng civic organizations sa Spokane. Sa kabila nito, hindi pa rin daw natigil ang kanyang determinasyong bigyan ang mga ama ng pagkilala na nararapat para sa kanila. Noong 1972, 6 na taon bago pumanaw si Sonora noong 1978, nilagdaan umano ni Pangulong Richard Nixon ang isang resolusyon ng Kongreso na nagdedeklara sa ikatlong linggo ng Hunyo bilang Araw ng mga Ama o Father's Day. Hanggang ngayon ay pinagdiriwang pa rin ang Father's Day maging sa iba't ibang mga bansa bilang pagbibigay pugay sa mga ama na gagawin ang lahat para mapabuti ang kanilang mga minamahal na anak. Samantala, atin namang panoorin at pakinggan ang pahayag ng ilang mga kabataan patungkol sa hindi malilimutang karanasan at kung paano nila maisalarawan ang kanilang mga ama. Growing up, my dad is my superhero. My standard in man when I fall in love. May tagahatid sundo every time. He's one of the people I look up to. A loving dad, kind, and jolly. He always listens, gives advice, and supports us in everything we do. As a kid, I've always been an achiever because I believe that when I soar high, my parents, especially my dad, will be proud of me. Pero when I started college, at hirap ako to adjust sa buhay kolehiyo, he's always been there for me when I fall short or I'm more of what I'm capable of. And he would always say, "It's fine. What matters the most is that you're doing your best." My dad had a lot of dreams as a kid, but he didn't have the means to achieve those. So here I am, wanting to strive higher than what he wants and what he expects me to. What I'm most proud of about my dad is his dedication to provide and being there for our family. There are times that he wanted to give up, but no matter how hard life gets, he never gives up. 2 words na lagi niyang sinasabi tuwing problema o bigat na aming dala-dala. No problem, ang paborito niya. I grew up with no father by my side. I don't have any idea what he looks like, kung paano siya magsalita, at ni minsan hindi ko siya nakita o nakilala.
Bata pa lang ako nang iniwan niya kami. Habang buntis si mama sa akin, mas pinili niyang lumayo at mas pinili niyang iwan kami. At sa totoo lang, galit ako. Galit na galit. Sabi nila hindi kayang tiisin ng mga magulang ang kanilang anak, pero natiis niya kami. Natiis niyang wag kaming kausapin, natiis niyang wag kaming kamustahin. Kaya tuwing Father's Day celebration, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kasi hindi ko naman naranasan ang pagmamahal ng isang ama. Normal na araw lang para sa akin ang Father's Day. Walang dapat igunita dahil wala namang dahilan para igunita ito at the first place. Jealousy was in me when my classmates talks about their fathers. How very supportive, loving, caring, provider, understanding their father is. Naiinggit ako dahil kahit isa wala akong natanggap at wala akong matatanggap. Dahil kahit isang alaala na kasama siya, wala. Wala talaga. But you know what? Father's Day isn't always about celebration. Sometimes it's about reflection, acceptance, and finding peace in unanswered questions. Kaya kahit mahirap, nagpapasalamat pa rin ako sa mga taong tumatayong tatay sa buhay ko, kay mama, at sa sarili ko na patuloy na lumalaban. At higit sa lahat, salamat pa rin sa kanya. Hindi ko man siya kayang tawagin pa sa ngayong ama, kung hindi naman dahil sa kanya wala ako dito ngayon. At sa kabila ng lahat ng sakit, pinipili kong magpatawad para sa sarili kong kapayapaan. For those people like me who grew up fatherless, our stories matter. Our feelings are valid, and our healing is our greatest triumph. Huling beses kong nakita ang aking ama ay noong ako'y grade 6 pa lamang. Naalala ko pa noon, nakasama ko siyang umakyat sa stage sa aking graduation, kasama ang aking ina na nagsabit ng aking medalya. Mula noon, hindi ko na muling nasilayan ang kanyang mukha dahil siya ay muling bumalik sa ibang bansa upang magtrabaho. Lumaki akong wala siya sa aking tabi sa tuwing may mga tagumpay akong nakamit sa buhay. Gayunpaman, hindi naging hadlang ang kanyang pisikal na pagkukulang bilang ama, sapagkat siya ang nagsilbing inspirasyon ko sa pagpili ng kursong arkitektura. Tuwang-tuwa siya nang sabihin ko iyon sa kanya. Ngunit may mga bagay talaga sa buhay na hindi inaasahan minsan. Panahon ng pandemya noon at bugbog ang katawan ko sa paggawa ng mga plates. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na kinaya ng aking katawan, kaya napagdesisyonan kong itigil ang kursong arkitektura. Agad ko rin iyong ipinaalam sa aking ama. Alam kong sa simula pa lang ay maaring hindi niya ikatuwa iyon, ramdam ko na kasi agad. Ngunit ako'y nagkamali. Habang kami ay nagkausap sa telepono, malumanay at puno ng pag-unawa niyang sinabi, "Kahit anong kurso naman ang kunin mo anak, susuportahan pa rin kita. Kung saan ka masaya, nandoon pa rin ang suporta namin ng mama mo." Ang bukod tangi kong maipagmamalaki sa aking ama ay ang kanyang puso. Puso na puno ng pagmamahal at walang pakundang naunawa sa kanyang anak. Hinding-hindi ko kailanman ipagpapalit sa anumang bagay ang ibinibigay na pangunawa ng aking ama sa aming pamilya. Ipinagdiriwang at pinararangalan ng Father's Day ang mga lalaking tumanggap sa mahalagang papel ng pagiging ama. Sa araw na ito, pinasasalamatan din natin ang mga ama at mga tiyuhin, lolo sa mga sakripisyo na ginagawa nila sa pagtanggap ng responsibilidad ng pag-aalaga at pagpapalaki sa mga anak at para sa debosyon sa kanilang pamilya. Sa bawat hakbang ng ating buhay, nariyan ang ating mga ama bilang gabay, tagapagtanggol at matibay na haligi ng tahanan. Salamat sa walang sawang pagkayod, sa pag-unawa sa mga pagkukulang at sa pagmamahal na hindi mo laging ipinapakita sa salita, ngunit laging ramdam sa gawa. Hindi man palagi nabibigyan pansin ang sakripisyo ng isang ama, tandaan, ang ating mga ama ay tunay na bayani sa ating mga mata. Mabuhay ang lahat ng ama. Happy Father's Day! Sumainyo ang ating special feature sa araw na ito. Inyong nakasama si Bombo Justin Ramos, Bombo Myra Reside, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo! Bombo!